Welcome guys dito sa Bikecraft 1. Rifle Range Road, yung aming street. Yung lugar namin dito is Bukit Timah area. Yun yung tawag sa Singapore area na to. And yung area is for mountain bike tsaka road bike. So yun yung karamihan ng aming bulk ng aming customers. Road bike tsaka mountain bike. Ako si Makoy, mekaniko dito at isa sa mga partner sa shop. Bago lang yung shop. August nag-start. Although matagal na yung mismong shop. Nakuha namin yung shop nung November. Pero lumipat kami dito sa bago namin bahay August last year. Mas maluwag. Oh, mas maluwag to. Kasi masigip doon sa kabila. Ngayon, medyo magulo. Magulo ngayon kasi sa linggo, 3 days from now, merong race na mangyayari. Enduro race from January 12? January 12 sa Bukit Timah trail. I'm not sure kung ilang kilometers yung pero at least 5 kilometer ata yung race. So yun, sa bundok siya. So yun. Anong role ni Bikecraft 1 sa race? Ang role ni Bikecraft 1 on Sunday is dito yung pit stop, dito mag-start, dito mag-end. Awarding dito, food dito, magkakaroon ng gather ng bikes dito rin. Dito sa Bikecraft 1, tatlo kami. Ako, isa, si Jeff and si Philip. Si Jeff, isang Pinoy din na nasa loob. Tsaka si Philip, Singaporean Chinese. Tatlo kami dito na nagmamanage. Medyo magulo lang, sorry. Sige. Uy, meron kayo vending machine. Yan. Sa inyo ba yan? Vending machine namin. Yan, mga gusto refreshment. Refreshments yan. Bakit nakalagay Bikecraft 1 Cafe? Okay, Bikecraft 1 Cafe kasi yung harapan. Ang mismong shop yung nasa half nung yung sa likod. So yung harapan, meron available dyan is food for the riders and coffee, refreshments, beers. Yan yung mga ino-offer sa harapan. Hindi ako actually partner dyan sa harapan. Okay. Ang partner lang ako doon sa likod. Okay. So, anyway, pero isang shop lang siya. Sige, tara, pasok tayo sa loob. Alright. Okay, welcome. This is Jeff. Sorry guys. This is Jeff. Yeah. And Philip. Yeah. Ating mga partners dito. So, ito yung cafe. Medyo magulo lang. Sige. Si Kuya Philip, anong ginagawa dito? Okay. Philip is the one handling all our logistics, marketing, business development. So, everything else that's on the backside, Philip is the one handling it. The front line will be me and Jeff. Si Kuya Jeff naman. Jeff is the actual main star here. Yeah. Jeff is the main star. Dati kaming mechanics from Trek. And then nag-aspire to have a bike shop. And then yun na-bless. Dati mag-isa lang ako. So na-realize ko when you're starting a business, mahirap talaga. But thankfully, nakahanap ako ng good partners na magko-complement. Hindi pala tama na na pare-pareho kayo ng trade. Kailangan iba-iba yung strength nyo. Like si Mark magaling sa mountain bike and then si Philip sa business development. So, yun pala, in order para lumaki yung business. Pero nasa pa lang kami. Nasa basic pa lang kami. Hindi pa kami napag-establish ng foundation. So, tulungan lang. Mahirap pero kaya. Strength. Siguro, more on sa road bike tsaka TT bike. Pero siguro customer service. Customer service is the one, yeah. Mag-agree sila doon, pero siguro customer service number 1. So, Philip, what do you do here? What I do here, I shoot a lot of videos here to really showcase what happens behind the scenes. Because I feel that a lot of times that where customers, they drop off their bikes, they don't know what happens to their bike. And then so that when they log into our Instagram or follow our TikTok, they can get to see how their bikes are being serviced here and the attention to detail that the team really brings towards their bikes to make sure that they feel every single dollar that they spend here is well worth. Yes. And also a bit of this business development to connect with all the stakeholders in the bicycle industry in Singapore. And it's very important. Yeah, and to expand the community and to reach to them, to let them know that we are here to serve them. Yeah. Thank you guys. Yung refreshments dito, yan. Tapos may mga beer kami na binibenta. Coffee, tsaka freshly brewed na coffee, meron din. Yung area na to, ano bang? Okay. Actually, ito, gagawin namin is mga parts, bagong bike sana. Yan. Actually, nag-acquire pa lang kami ng mga partner na bagong bike na ibebenta. Pero mostly, ilalagay namin dito is mga parts. Pero ngayon kasi sobrang dami pa. Hindi pa ba napipick up yung Hindi pa napipick up yung bike. Itong mga parts dito, lilipat namin dyan. Okay. Para kitang-kita, tapos mga helmet, o ano man. Ito yung mismong Bikecraft 1. Ito yung service center. Dito kami gumagawa. Kompleto naman na yun sa mga parts, sa mga... Ang kagandahan dito sa Singapore, bro,
marami tayong mga partners. So, kunwari, may kulang ka, pwede mo siyang ipalalamove within the day. Okay. Kasi lit lang naman ito eh. Pwede kang order kahit saan. Yung kagandahan dito kahit wala kang parts. Pero lahat ng parts kompleto. Kung may nahanap kang part na wala kami, pwede namin siyang i-order. Kung may mga partner din kami sa China, partner din kami sa Indonesia, tsaka Malaysia, na pwedeng mag-deliver ng mga parts dito. So, yun. Mga gulong. Yan, mga gulong. Ito, road bike, mountain bike, yan. So, lahat. Gusto mo ng wheelset? Yan, may wheelset din kami binibenta. Ito yung wall. Parts wall. Actually, dito si Jeff. Ito yung pwesto ni Jeff. So, ito yung pwesto ko. Sobrang proud ako dito sa ano ko. Sige nga, anong kwento nitong ano? Yan. Sobrang proud ako dyan, bro. Anong kwento nitong ano mo? Toolbox mo na yan? Okay. Itong toolbox na to, bro. Ano to? Pang outside talaga namin to. Home service. Kaya, Jim. Gawa ka nito, Jim. Ay, higit na si Jim yan. So, ayan. Maleta talaga siya. Hard case na maleta. So, heavy duty. Yun nga, ginawa ko to para may pang home service kami. Pero sa dami ng trabaho dito sa shop, hindi ko na nagagawa yung outside. Bumili lang ako ng foam, kinat ko siya para mag-fit yung mga tools ko. May 4 siyang layer. Okay. Yun pala yun, kaya pala nagkasya. Yan, 4 na layer siya. Yan. Jim, take note. Yan. Bro, Jim. Baka na ito, Jim. So, yan. Okay. Ito, yung pang, ano natin. Compress, yan. Yung favorite ni Jim to. Mali. Oh. Kaya, Jim, gawa ka nito, Jim. Foam, cut out, and then, yun nga, yung mga tools. Pero tulad ng kwento ko kanina, hindi lahat ng bike magagawa mo sa mga tools na to. Sobrang imposibleng Ma-predict mo lahat ng... ma-predict mo lahat ng problema ng bike. Kung gagawa ka man ng isang maleta, siguro isang ganyang kalaki. Pero most of the bikes, pwede mo nang gawin kung anong meron dito sa maletang to. Kung wala yung tools dito, sobrang special na nung problem nung bike na yan. Tapos yun nga, mga extra dito, ito, mga ibang tools. Okay. Yan, available. Tsaka, pantuyo ng bike. Yan, ito. Yan. Meron pala niyan. Parang may pantuyo kami ng bike pagka inugasan. Yan. Yan, yes. Sobrang proud ako dyan sa gawang yan. Mga ilang kilo yan? Siguro mga 20. 20. Mga 20 kilos siguro. Tapos yun, yung mga extra tools namin nandito. Yan. Yung mga hindi nakasya sa ano. Ayun, meron akong printer sa bahay. So, nagpiprint ako na ito. Tulad nito, mga Fort Dummy. Okay. Yeah. Hindi yung gusto namin magkaroon eh. Brad, alam mo kung ano to? Hula Ano lang. ba yan? Ditis pistol yan, bro. Oh? Talaga? Yan pinrint ko. Yung sa hub. Yan yun. Yan. Okay. Ito, para sa'yo, bro. Ano ba yan? Sa'yo na yan. Pinrint ko yan. Pedal dummy. Pero yung pedal dummy nito, hindi ko, medyo makapal. Para sa chupon. So, sa'yo na lang yan. Thank you. Nagkaroon pa. Para maalala mo ako, pare. Sige. Chupon. Kaso baka maharang to sa airport. Hindi. Nilagay ko muna dito sa box. May ingit si Jim na naman dito. Okay. Wala kasi kami niyan. Si Jim kasi, tamad na tamad maglinis ng bike. Pagka madumi yung bike, sa akin niya pinapaglinis. Ito parang ultrasonic na malaki. Hindi, parts washer siya. So, iba akala mo sobrang itim. Pero ito may filter. Tapos ito may fresh na solvent. Para panglinis mo ng mga parts. Okay. Constant yung yung solvent niya. Yung degreaser. So, yung degreaser na gamit namin, safe para sa mga parts. Ginagamit namin to mahigit 5 years na itong degreaser na to. So, sobrang safe niyan sa mga parts. Okay. So, bago namin siya i-parts washer pala, meron kaming ultrasonic. So, ultrasonic muna namin para lumuwag yung mga grasang matitigas. Tapos doon, ilalagay namin sa parts washer. Pag nagpo-full bike wash kayo, dito lang? Ito lang? Dito lang? Dito na. Tapos, yung washing sa labas. Okay. So, ito. Meron pa kami sa likod. Yan. Okay. So, likod, dito kami naghugas ng bike. Hugasan ng bike dito? Ito, hugasan namin ng bike. Yan. Kuya Mac dito, ano naman meron dito sa kwarto na to? Ang kwarto na to, tambakan to ng parts. Tsaka tambakan ng bike. Yan. Yun nga, hindi pa namin fully naayos yung shop. Hopefully by March, okay na lahat.
Gusto sana namin padibag to para isang buo na. Ang problema lang is yung budget talaga. So sa starting na shop, okay na tong question to. Okay na siya. Marami naman kayo Kuya Mac na customer na mga Pinoy ganun. Sobrang dami naming kaibigan na Pinoy. So dito sila nagpapahinga, nagpapa-service. Pagka tuwing Sabado-Linggo, most of them dito na diretso. Yan. Dito sila mag-iinom ng beer after ng ride. Yan. Most of my friends kasi is mga mountain biker. After nila mag-trail, dito sila pupunta. May mga ilan ako mga road bike na kakilala. Dito na rin pumupunta. Although kasi marami talagang shop dito sa Singapore na pwede pagpilian. Pero sobrang natutuwa kami sa community ng Pinoy dito. Dito talaga sila piling pumunta. Nagtitiwala sila sa amin. Maraming salamat. Lahat naman ng service kaya na dito gawin. Kaya namin gawin. Ang hindi pa sa ngayon is fork tsaka suspension. Ang problema nun is wala akong vice na pagkakapitan. So yung mga table kasi namin, hindi ko pwede ilagay dito yung fork Yung vice, sorry. Kasi hindi stable. Pero once na magkaroon kami ng stable na na paglalagyan ng vice, pwede na kami mag-start kahit fork muna. So lahat ng problema, dito kaya namin. Paano mo ba natutunan, Kuya Mac, yung pagkakalikot sa bike? Nanonood sa'yo, bro. Nanonood sa akin pa? No. Nung sisimula talaga ako, bro, hindi ako nagbibiro. Nanonood talaga ako sa'yo. Sa'yo ako, nanonood sa Shimano, sa Park Tool. Yan, yung mga pinanonood ko nung pandemic. So, nag-start talaga ako mag-mekaniko nung 2020. So, pandemic mechanic ako. Kung may mga pandemic rider, pandemic mechanic ako. Okay. Pero, matagal ko nang ginagawa yung trade na to. Matagal na ako gumagawa ng sakyan. Matagal na ako gumagawa ng mga motor. So, sa tingin ko yung bike, hindi ako masyadong nahirapan kasi marunong ka na humawak ng tools. Yun. Ang kailangan mo lang matutunan is technique para sa akin. Doon ko hinone yung sarili ko kung paano approach yung gagawin mo sa problema. Pagka wala kang tamang technique, hindi mo magagawa yung bike. Sobrang blessed ako kasi nung nandun ako sa previous kong work is may mga tumulong sa akin. Shoutout sa'yo, Kuya Elmer. Yan. Siya yung sa akin. Siya yung tumulong sa akin doon. Yan, sila Ray, yung mga barkada ko doon. Yan, si Jeff. Previously, doon din siya nag-work nung nandun ako. So, sobrang blessed ako sa mga nakasama ko nung nandun ako. Sa kanila ako natuto. Basta may technique lang. Kahit ano pang problema yan, kaya mong gawin. Alam ni Jim yan, alam mo yan, bro. Okay. Install it by yourself? Yeah. EDS rim brake. EDS rim brake. Oh, this is the rotation. So it has to be the other way around. Yeah. Well, I switch on it. How much mileage you did on your EDS now? You never track. You didn't track. Guys, if you need servicing ng mga bike nyo, mapa-road, mapa-mountain bike, foldy, any type of bike, pwede kayo dito. Bikecraft 1, 80 Rifle Range Road, 588386 ang zip code. Or you can always message us on Facebook, TikTok, Instagram, Bikecraft 1. Lahat yun. Malapit kami dito sa Bukit Timah area. Salamat.